traders, sa lahat ng mga networker. So, gusto ko lang i-share sa inyo once and for all sa lahat ng gustong kumita sa network marketing pero hindi alam kung paano gagawin. Marami kasing mga networker, ang akala kasi nila lahat ng mabibuild mo na grupo, lahat ng may invite mo ay magmumula lamang sa kakilala. So, tapos pag naubos na yung kakilala, sasabihin nila, hindi para sa akin yan, wala sumasali. Nagkukwit na. Wala, in-invite ko na lahat, hindi naman sumali. Yung mga kaibigan ko, negative, kaklase ko, negative, magulang ko, kapatid ko, pinsan ko, lahat ng kamag-anak ko, wala akong ma-invite. Ayoko na. Diba? So, yan yung mga sinasabi ng mga nagsisimula mag-network. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba talaga tumatakbo networking at ano ba yung mga dapat mong expect at ano yung mga dapat mong ihanda. Okay? So, unang-una sa network marketing, don't expect na mga kakilala mo ay sasali sa'yo. Okay? At don't expect kung bago ka sa network marketing tapos kikita ka kaagad ng milyon. Don't expect. Kasi kailangan mo ng mahabang training. Kailangan mong mag-build ng pangalan. Okay? Because hindi lahat ng kakilala mo ay sasali. Okay? Ang kailangan mong i-build yung pangalan mo. Mag-branding ka. Mag-content ka. Okay? So, kung hindi ka pakikita ngayon, tanggapin mo yan. Tandaan mo, lahat ng ginagawa mo, every time nagko-content ka, okay, nagko-content ka about network marketing, okay, matututo ka, then nakaka-build ka ng mga followers. Okay, nakaka-build ka ng followers. So, habang nakaka-build ka ng followers, yung mga followers na yan, unti-unti, pa isa-isa, sasali sa'yo yan. Yan yung mga hindi mo kakilala. So, kung hindi ka pa kumikita, 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan, okay lang yun. Ang mahalaga, nasimula mo na yung pagko-content. Nasimula mo na yung pag-build ng pangalan mo, pag-branding. Okay? Tapos pagpadami ng followers, nabibuild mo na siya. Pero bago ka mag-content, kailangan nag-aaral ka. Okay, nag-aral ka. Attend ka ng mga training, manood ka sa mga video ng mga about network marketing. Kahit iba't ibang company yan. Kahit anong mga company, may nakita kang training nasa YouTube, yung mga speakers, panoorin mo para meron kang sasabihin. So habang nag-aaral ka, halimbawa may natutunan ka ngayon, apply mo na kagad. Pag may natutunan ka bukas, i-share mo na kagad. Lahat ng natututunan mo araw-araw, i-share mo na kagad. At least mga 1 minute o 90 seconds, pwede na yon. Sa reel o sa timeline mo, post ka lang ng post. Upload ka na upload, araw-araw. So lahat ng matututunan mo, mag-upload ka. So lahat yon, tatatak sa utak mo yon, may internalize mo na yon. Habang natututo ka, natututo rin yung followers mo. At habang dumadami followers mo, lahat yon, magiging tao mo na yon in the future. Kung meron ka network marketing ngayon, yan, isa-isa mapapasali mo sila. Ganun yun. Pwede ka na mag-offer ng network marketing mo habang nagko-content ka. Pwede mong ilagay dun sa vlog mo. If you want extra income from the comfort of your home, message me. May naniniwala na sa'yo eh. May followers ka na eh. Marami nang sumusunod sa'yo sa mga content mo. So, hindi siya overnight, guys. Hindi siya overnight. Sa mga ayaw mag-offline, gawin nyo yan. Pero kung ako sa'yo, gawin mo dalawa. 90% online, 10% yung offline. So, yung offline sa mga malalapit sa'yo. Within the vicinity. Nandiyan ka sa lugar mo. Yung barangay mo, maraming kapit barangayan.
diyan ka muna mag-start sa offline. Okay? Sa offline kasi, maraming mga nanay, lola, hindi sanay sa online. Diyan mo kukunin yung mga nanay tsaka lola. Okay? So, pag nakuha mo yan, dadami yan sa lugar nyo. Ang hanap kasi ng mga nanay tsaka lola, yung mga need of belongingness. Like, naboboring sa bahay, naboboring. Hinatak ni kumare. Sumama sa presentation, nag-enjoy. Basta yung atmosphere dun sa presentation, kailangan masaya. Wala silang mararamdaman na pressure. Walang pressure na mag-join. Walang pressure na gawin yung ginagawa nyo. Huwag nyo ipe-pressure yung mga tao. Ang kailangan nyo, mag-create kayo ng happy atmosphere. So yung mga tao dyan, si nanay, si lola, dahil nag-e-enjoy sa grupo nyo, nag-e-enjoy sa company nyo, mapapasali yan. At mag-i-stay yan. Eventually, habang nag-e-enjoy yan, hindi niya namamalayan, ginagawa niya na yung ginagawa nyo. Nagkakandak na rin siya ng house meeting, iimbitahan kayo, tapos isang araw, mag-sharer yan, nag-e-enjoy na yan. Tapos isang araw, nag-host na yan, nag-i-speaker na si lola. Hindi mo na mahagilap ngayon si lola sa bahay, lagi nasa labas, hindi na nag-aalaga ng apo, kasi nag-e-enjoy. At maraming kaibigan yan. Sa buong barangay, maraming nanay tsaka lola na nasa bahay lang. At sa buong barangay, minsan, aabot po yan ng 2,500, pa lang, pwede ka nang mag-diamond. Nakuha niyo punto ko. So, habang ginagawa mo yung offline, sa mga nanay, sa mga lola, hindi, pangkalahatan actually yan eh. Pero mas marami kang matatarget sa offline, si nanay tsaka si lola, matatarget mo sa offline. Pero lahat naman damay. Pero sa online, mahihirapan ka minsan kay lola. Kay nanay, pwede pa. Basta sa madaling salita, hindi mo kailangan mag-analyze. Ang kailangan mo lang, gawin si offline, gawin si online. Ako nyo? So, sa offline presentation tayo, skills. Sa offline presentation, sa online skills, kailangan may gamit ka. Hindi pwedeng wala kang gamit. Hindi pwedeng puhunan mo membership lang. Kailangan may gamit ka. Mag-provide ka ng mga gadget, laptop. Kung kaya nyo nga ng projector, kung mahirap, okay na yung laptop. Meron kang Bluetooth speaker, meron kang USB, nandun lahat ng mga video, o kaya nasa laptop mo na. Kasi minsan pag pumunta ka sa bahay, may malaking TV, pwede nang yung flash drive mo, i-connect mo na lang sa television para manood ng mga, kasi magpe-play po kayo doon ng event or yung video natin na Car Achievers, pwede mong i-play doon bago kayo magsimula. Para yung mga audience, nakikita nila gaano kalaki ang Live Good, gaano karami na kumita dyan sa Live Good na yan, bakit ba ako makikinig dyan. So, mau-open yung mind nila na ito palang company na to ay marami na palang kumikita. Ito palang company na to ay malaki pala to pag nag-event. Magpe-play ka ng mga video. Then, magsasalita yung host. Bago simulan ng presentation, magsasalita yung host, papakilala niya yung sarili niya, bakit siya nag-Live Good. Makaka-relate ngayon yung mga audience kung bakit siya nag-Live Good. Halimbawa ako po si Harold Pangan, na-invite lang po ako dito kagaya nyo. Dati po, kagaya nyo lang din ako. Nagtatanong, nagtataka, ano ba tong Live Good na to? Pero nakinig lang po ako, ngayon naintindihan ko, kumikita na rin po ako. Oh, ngayon, yung nakaupo, makaka-relate yan. Ito palang nagsasalitan to, dati lang din na-invite. Ngayon kumikita na. Ngayon yung nakaupo, feeling niya, kailangan niya ng extra income eh. Makikinig na yan. Tapos sasabihin ng host, papakilala ko na po sa inyo yung speaker natin. I-build up mo ngayon yung speaker. I-build up mo. Itong speaker na to, napakagaling po nito. Kahit tingin mo hindi pa masyadong magaling, sabihin mo napakagaling nito. Para yung speaker mismo, tumataas yung ano niya, yung kumpiyansa sa sarili. Tapos, yung mga audience, lumalaki yung tingin nila dun sa speaker. Tumataas yung belief nila
doon sa speaker. Kasi binild up mo na siya. Tini-up mo. Tapos, ito pong speaker na to, tatawagin ko na po, siya na po magpapakilala sa sarili niya. Papaliwanag niya sa atin kung paano kumikita. Kumikita na rin po ito. Pag tinawag mo na, please welcome Coach Cardo Dalisay. Diba? Pagdating ni Cardo Dalisay sa harapan, maraming salamat Coach Harold Pangan. Palakpakan naman natin. O, diba? Para medyo may action naman. Tapos, pag nasalita ngayon si Cardo Dalisay, siya yung presenter, o, magsalita ng konti, pakilala sarili, tapos 3 minutes lang. Ako pala si Harold Pang, ako pala si Cardo Dalisay, dati po akong nasa teleserye. Ako po yung naimbitahan sa Live Good, ngayon po kumikita na rin. Ngayon, papakita ko sa inyo yung negosyo na makakatulong sa atin lahat. Kung ikaw ay nahihirapang magbayad ng bills, Meralco, tubig, internet, kinakapos ka, para sa itong negosyo to. Kung ikaw ay nangangarap, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, gustong yumaman, para sa iyo rin ang negosyo to. Okay, kung ikaw ay part-timer, nagtatrabaho, para sa iyo rin to. Kung ikaw ay simpleng mamamayan na nasa bahay lamang, tambay, walang ginagawa, para sa iyo to, itong negosyo na to. Okay, so buksan nyo lang isip nyo at simulan na natin ang negosyo. O mo ngayon, ilatag mo na yung PowerPoint. O, pag nagpe-present ka, just present, do not convince. Huwag ka na mag-convince, i-present mo lang yung negosyo. Ang magko-convince sa kanila ay yung sarili nila. Pag nilalatag mo na, ito yung mga kikitain mo, ito yung kikitain nyo, pakitaan mo na ng mga figures yan. Ito kikitain mo, ito kikitain nyo. Weekly password commission, ba? Matrix, matching bonus. Explain mo lahat yan, diamond bonus pool. Explain mo lahat yan. Yun mismong marketing plan ang magko-convince sa kanila, uy, kailangan ko yan. Uy, 114,000, 100,000 per month. Kailangan ko yan. Gusto ko yan. Yun ang magko-convince sa kanila. Yung pangangailangan nila. Basta nakapag-create ka sa kanila ng needs, sasali yan. Okay? Pwede mong banatan sa intro. Isama mo doon sa introduction mo, yung nagpakilala ka kanina. Pwede mong isama yung dahilan kung ba't ka sumali. Kaya po ako sumali dito sa Live Good. Pagod na po ako sa kahirapan. Magulang ko mahirap, lolo ko mahirap. Nasaksihan ko po yung laging walang pera, walang pan-tuition, puro promissory note, pambayad ng kuryente kapos. Nasaksihan ko po yung na-hospital, walang pera. Ang hirap ng buhay. Nagko-commute araw-araw. Yung tatay ko 20 years na sa trabaho, 30 years na sa trabaho. Hindi pa rin nakabili ng sariling sasakyan o sariling bahay. Ang hirap po ng buhay. Kung ikaw, pagod na pagod ka na rin sa ganyang kahirapan, it's about time na pakinggan mo tong negosyo to. Kasi marami na po na bago buhay dito. At yun po ang ginagawa ko ngayon. Kaya po ako narito sa harapan ninyo. At ipapakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo yung napakagandang opportunity na makakatulong sa atin lahat. Para sa mga simpleng nangangailangan ng extra income hanggang sa nangangarap mabago ang buhay. Pwede mong isama yun para makapag-create ka sa utak nila ng pangangailangan. Okay? Tapos simulan mo na yung presentation. After the presentation, okay? Huwag ka magtatanong kung maganda po ba? Wag. Ang sasabihin mo ganito. After the presentation, okay guys, tapos na po ako. Ang ganda, di ba? Grabe, di ba? Ang ganda. Kaya marami nang kumikita dito dahil napakaganda talaga. Huwag mo nang tatanungin kung maganda ba. Sabihin mo na agad, maganda, di ba? Okay? Tapos kailangan masaya kayo, nagtatawanan, nagbibiruan. Walang pressure. Hindi yung ganito, ano, sasali ka? Sali ka na. Huwag niyong pasalihin na, sali ka na. Parang ang nangyayari, ikaw ang may pakinabang eh. Sali ka na, para may $25 ako. Iba eh, hindi mararamdaman ng attendees mo eh. Na concerned ka sa na kumita siya eh. Kasi kung concerned ka na kumita siya, hayaan mo siya mag-decide. Eh, siya pala yung kikita eh. Siya yung kikita, dapat siya mag-decide. Hindi ikaw ang magde-decide. Ilalatag mo lang sa kanya yung
paano kumita. So after the presentation, pwede mo silang tanungin sino interesado, sa lahat ng interesado na mag-join, bilis-bilisan nyo dahil iba po ang nakapwesto ng maaga. Iba, lamang ang nakapwesto ng maaga. Kung mag-join ka bukas, bakit hindi pa ngayon? Ang laki ng advantage. Okay? Ang laki ng disadvantage kung patatagalin mo pa. Bilisan nyo na. Ngayon, sa mga hindi naman po interesado, maraming salamat po sa oras ninyo. Kung meron po kayong gagawin sa bahay ngayon, pwede na po kayong umuwi. Sa lahat po ng hindi interesado. Pero sa lahat ng interesado, mag-stay po muna kayo. At paplanuhin natin yung pagyaman natin. Pare-parehas. Mag-stay ngayon yan. O di meron nag-stay, may umuwi. Pag may umuwi, huwag kang malulungkot. Huwag mong papakitang malungkot kapag may umuwi. Okay? Pag merong umuwi, salamat ate ha. Ingat ka ha. Salamat sa oras ha. Kasi yung umuwi na yan, sasali rin yan sa ibang araw. Kasi nakita nila nung umuwi, walang yung mga yun ha. Umuwi ako, hindi man lang ako pinigilan. Di ba? Pero, magugulat ka. Dahil magkakapit-bahay lang naman yan. Bukas makalawa, dahil maganda yung pinakita mo, masaya ka lang, kahit umuwi na siya. Bukas makalawa, imbitahan mo ulit yun. Imbitahan mo ulit. O, nung attend ka ulit, meron pa ulit bukas. O, attend ulit yan. Kasi mag-iisip yan eh. Attend kaya ako ulit, di ba? Minsan yung iba, pabebe lang eh. O. Tapos yung mga nag-stay, kausapin nyo na yan. Planuhin nyo na kung kailan makakapag-join. O ate, kamusta? Kailan ka mag-join? Pwesto na natin. Sign up ka na ngayon. Sign up na. Sign up. Para nakapwesto ka na. Bago mag-Friday, kailangan makapag-pay-in ka. Kung meron ka ngayon, pay-in mo na yan. Kung hanggang Friday, okay lang yun. Walang problema dun. Bukas meron pa kami presentation, attend ka ulit. O kahit hindi pa nagpe-pay-in yan, nag-sign up pa lang, invite mo ulit bukas. Kasi yung iba dyan, naghahanap lang ng belongingness, nabuburyo sa bahay. Dahil niyayaya mo yan, natutuwa yan. Talaga, sama ako bukas? Oo, grupo ka na namin. O, sama yan. Tropa ka na namin. O, di ba? O, si lola, si nanay, nagkaroon ng tropa. Bukas makalawa, mag-i-invite na yan. Member na yan. Dadami kayo sa barangay nyo. Pero, hindi kayo pressure. Hindi kayo pressure habang ginagawa nyo yung negosyo. Hindi kayo pressure. Nag-i-enjoy lang kayo. Para na kayo naglalaro. Hindi mo namamalayan, lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, si nanay, si lola, kumikita na. Kumikita na. Ayaw nang mag-stay sa bahay. Gusto nasa labas. Na ni lola, lagi nasa labas. Sumasama sa inyo kasi masaya. Within the barangay lang, within the municipal lang. Kapit barangay. Ba? House to house lang. Tapos ang pagkain guys, wag kayong maghahanda ng mga sopas, pansit. Pag hindi naubos, paano kung konti lang dumating? Kasi pag nag-invite ka ng 30, ang dumadating dyan, minsan 5 lang eh. Expect mo na yun, wag kayong malulungkot. Okay, expect mo na. Kung gusto mo ng attendees na 5, invite ka 30, may 5 darating. Ganun lang yun. Okay? Tapos, huwag ka magpapasopas, magpapapansit, magpapajollibee, wag na. Matatalo ka. Ang hinahanap ng tao, negosyo, hindi party. Negosyo. Okay? Ang papakain mo, bumili ka ng maraming Skyflex, lava cake, cheesecake. Yan. Nakasupot na yan eh. Kahit hindi maubos ngayon yan, pwede pa yan bukas. Kasi minsan, kung ilan lang yung dumating, yun lang ilalabas mo. Ano ba? Dumating 7. O 7 lang ilabas mo, 7. Tapos tubig. Lahat ng bahay may tubig. Huwag na kayo mag-soft drinks, masama sa katawan. Huwag na rin kayo mag-juice, masama sa katawan. Lalo na yung matatanda, hindi mag-soft drinks yan. Tubig lang. Tapos isang budget nyo, bawat isang tao, isang lava cake lang, isang cheesecake lang. Tapos yung mga matatabang, pita, isang supot na pita. Para sa mga diabetic, ayaw nila ng masyado matatamis eh. Yun ang gawin nyo. Okay, nakuha nyo? Kain na yan. Guys, pag nag-invite, paano mag-invite? O simple lang. Invite mo si Kumare. Uy Mare, bukas alas 2 meron tayong pag-uusapang negosyo sa bahay. Yan sa bahay ko, sa sala. May negosyong pag-usapan. Pandagdag ba? Pandagdag sa pambayad ng kuryente, tubig.
Ikaw ba, gusto mo ba ng pandagdag pambayad ko kuryente at tubig? Tatanungin mo. Parang umiikot yung, naglalaro sa utak niya yung sagot. Ikaw ba, gusto mo ba ng pandagdag ng bayad ng kuryente? Pandagdag bayad ng tubig? Oo naman. Umaten kang bukas ha, 2:00. Pag-uusapan natin yung paano kumita. Tatanong ni kumare, may ilalabas bang pera dyan? Sagot mo, wala. Walang ilalabas na pera dito. Ha? Baka networking yan. Hindi. Basta bukas. Basta may kainan. Di ba? A-attend yan, pero wag ka na magtatagal. Iwanan mo kaagad. Kasi pag nagtagal ka, magtatanong yan eh. Hanggang sa makorner ka na, magsasalita ka na tuloy. Ano ba? Ano ba talaga yan? Sabihin mo na. Sige, hindi ako attend. Dahil ayaw mong umalis, na-corner ka. Una nga, sabihin ko na, live good, recruit, membership, $50. Ay, ayoko na yan. Yan na naman, recruit, $50, lalabas akong pera, huwag na. Sayang na pera, scam yan. Hindi na tuloy umatid. Ang tagal-tagal mo kasi. Dapat iwanan mo na kaagad. Hayaan mo siyang mag-isip. Pag umalis ka na, mag-iisip yan. Alam yan, kumarik yun, nagmamadali. Ano kaya yun? Umattend daw ako bukas, 2:00. Wala naman daw ilalabas na pera. Tapos may kainan. Why not? Why not? Attend ako bukas. Di ba? Pambayad daw ng kuryente, tubig. Tatatak sa kanya yung mga salitang binitawan mo. Pambayad sa kuryente, tubig, extra income, masaya, may konting kainan, walang ilalabas na pera. A-attend yan. Okay, mag-iisip kasi yan eh. Mag-iwan ka ng curiosity. Ganun, in-invest mo lahat, 30. Expect mo, 5 lang darating dyan. Maswerte ka na dun. Minsan nga, 10. Okay na yun. Pag may umattend, after the presentation, kala ko ba, Mari, walang ilalabas na pera? Wala naman talagang ilalabas eh, kung hindi ka magjo-join. Kung magjo-join ka, siyempre, maglalabas ka. Oo nga naman, di ba? Kala ko ba may kainan? Hindi ka ba nakakain? Ang sarap-sarap ng labaki ka. Di ba? Okay ba? Kala ko ba walang recruit? Wala naman talaga recruit kung hindi ka sasali. Pero hindi na yung magtatanong. Kasi pag nagandahan sa negosyo yan, hindi niya na iisipin yung mga sinabi mo. Hindi na yung magrereklamo sa pagkain. Hindi na yung magrereklamo na ba't mo sinabing walang babayaran, meron pala. Hindi na yung magrereklamo. Kasi nagandahan na yan sa negosyo eh. Nakita niya yung negosyo, ang ganda-ganda eh. Magrereklamo pa ba yan? Ang magrereklamo lang yung negatibo. Okay, yung negatibo. Siyempre, yung negatibo, yun yung sagot mo, yung sinabi ko kanina. Di ba nakakain ka naman? Di ba wala namang ilalabas na pera pag hindi ka sasali? Di ba hindi naman magre-recruit pag hindi ka sasali? Kasi kung ayaw mo lahat yun, di wag ka nang sumali. Wala namang problema. Siyempre, ang mahalaga, naka-attend siya. Pero, mataas ang porsyento na magugustuhan yung negosyo. Mas mataas yung porsyento. Kasi, kakaiba to eh. Hindi to traditional na networking. Yung iba man lang dyan, magustuhan yung product. Gusto ko yan, Mari, may high blood ako eh. Gusto ko yan, Mari, yung asawa ko kasi. Kailangan yan. Constipated ako eh. Okay sa akin yung super green. Gusto kong bumili niyan. Pag member ba ako, magkano na lang yan? Di ba? Sigurado, positive yan. Okay? So, yun yung takbo ng offline. Sa online, dahil hindi mo na-invite yung mga, dahil hindi ka marunong mag-invite sa offline, sumablay ka, dahil hindi mo nagawa yung mga sinabi ko, sa online ka ngayon tumirada. Sa online, hindi yan simpleng mag-i-invite ka lang. Gawa ka ng content, ang target mo sa online, stranger. At hindi ka makakakuha ng stranger pag ikaw mismo wala kang pangalan sa online. Si Rosmar, naging sikat na TikToker bago nag-launch ng product. May followers na po siya bago siya nagbenta ng product. May branding na po, may pangalan na siya. So, ganun ka rin.
mag-create ka muna ng pangalan mo, mag-branding ka, maging content creator ka muna. Ano ituturo mo? So, magturo ka ng mga values. Mag-share ka ng mga values about network marketing. Paano? Hindi nga ako marunong. Manood ka ng mga training ng network marketing ng iba't ibang networking company. Maraming networking company dyan. I-type mo lang sa YouTube. M Global, Frontro, Royal, JC Premier, ano pa. Yung mga speakers doon na training, pakinggan mo lang. Tapos, Chinkitan, Joseph Lim, Lopez, MJ Lopez, RDR, pakinggan mo yan. Ngayon, pag may napanood ka ngayon at nagustuhan mo yung mga sinabi ng mentor, i-apply mo kaagad sa content mo, gayahin mo kaagad. Gayahin mo, mga 90 seconds, pang reel, pwede na yun. I-apply mo kaagad. I-apply mo siya. Tapos, kakagaya mo sa kanya, natututo ka rin. Habang natututo ka, natututo yung audience mo, natututo yung followers mo, at hindi nila naiisip na iyon ay ginagaya mo lang. Ang iisipin ng mga followers mo, magaling tong tao na to. Maraming values. Maraming na-share sa akin to. Marami ako natututunan dito. Tapos magpromote ka na ng negosyo mo. Dahil may followers ka na, meron nang pwedeng sumali sa'yo. Pag nag-offer ka ng business, in-offer mo yung lead good, marami nang pwedeng mag-join sa'yo kasi may followers ka na. Hindi mo kailangan ng mga kakilala. Ano mas marami? Kakilala o hindi kakilala? Pa-type. Ano mas marami? Kakilala o hindi kakilala? Okay, mas marami po ang hindi kakilala. Ito pa maganda. Pag mga kakilala, meron tinatawag na too much familiarity. Dahil kilalang kilala ka naman nila na dating walang pera, wala ka naman talagang pera, hanggang ngayon nga wala ka raw pera, tapos binabatok-batukan ka lang sa school, bakit sila sasama sa'yo? Bakit ako sasali dyan? Nung nag-aaral kami, nangungopia lang sa akin yan. Ba't ako sasali dyan? Ba't ako magpapamentor dyan? Ba't ako magpapadownline dyan? Experience ko na po yan. Kasi ngayon po, kahit po ako'y kumikita na ng maganda dito sa network marketing industry, ang mga classmate ko po, hindi po sumasali sa akin. Kasi, gaya ng lagi kong sinasabi, sa school namin, ako po'y wala namang sinabi. Ang mga grades ko, 78, 77, wala po akong sinabi pagdating sa academic. Sa trabaho, hindi naman ako ganun kagaling sa trabaho. Nung nagtatrabaho ako sa McDonald's, hindi ako ganun kagaling. So, wala akong walang masyadong pangalan. Hindi ako sikat. Kaya minsan, ang hirap mapasali nung kakilala. Okay? Hindi ako kilala ko eh. Too much familiarity ang tawag doon. Pero yung mga hindi ako kilala, wala silang alam sa background ko, hindi nila ako titingnan kung ano yung pinanggalingan ko. Ang nakikita lang nila kung ano yung sinasabi ko doon sa content ko. Okay? Doon nila ako huhusgahan doon sa social media kung paano ako nagpo-portray, kung sino ako sa social media. Yun ang makikita ng mga followers ko. Isang Harold na nagko-content, nagbibigay ng values, nagte-training sa atin, marami tayong natututunan sa tao na yan. Yun lang ang makikita nila. Hindi nila makikita yung dati akong 78 lang, 77, 75 ang grade, dati akong palaboy sa kalsada, nagtitinda ng mga kung ano-ano, vendor, marumi yung mga kuko sa paa, nakatira sa kulungan ng baboy, kung saan palipat-lipat, dala ang sleeping bag, tsaka maliit na camping bag, kung saan nakikita. Hindi nila na makikita yun. Kaya yung mga followers ko, mapapasali ko yan doon sa business ko.
Kasi ang nakita lang nila, yung content ko, yung binibigay kong values sa content ko, doon sila nakadepende. Yun ang nakikita nila. Hindi yung nakaraan ko. Kaya mas maraming sumali sa akin na mga stranger. Honestly, wala talaga akong downlines na mga kakilala. Mga classmate, wala. Dati kong katrabaho, wala. Wala po akong downlines sa Live Good. Ang downline ko po sa Live Good, lahat po strangers. Lahat po sila ay mga nakilala ko lang sa social media. Sila yung mga followers ko before. Yung company ko, sa previous company kung saan ako nagkaroon ng pangalan, doon ako nag-start maging content creator. Sa YouTube po, I have 17,000 subscribers. Sa 19,000 subscribers sa YouTube, 17,000 na po ako ngayon sa Facebook. Yan po yung naging buhay ko. Sa social media na po ako nakikilala. Hindi na po sa yung nakaraan ko. Kung ano po pinoportray ko sa social media, kung sino si Harold, yun na po yung pinanindigan ko. Isang Harold na nagmo-motivate sa'yo, nagtuturo kung ano dapat gawin mo sa network marketing man o sa lifestyle. Nagpo-portray lang po ako. Hindi po ako magaling, nagpo-portray lang po ako. Pero kaka-portray ko na isa sa buhay ko na po yung mga pinoportray ko. Na isa sa buhay ko na. Kasi habang pinoportray ko siya, ako mismo hindi ko pa siya 100% na nagagawa. Kasi habang binablog ko siya, parang tinuturo ko sa tao, at the same time tinuturo ko rin sa sarili ko. Lalo ko nape-pressure na isabuhay yung mga sinasabi ko. Kasi kinontent ko na eh. Kailangan maisabuhay ko to, kinontent ko na eh. Yung sinasabi nilang walk the talk. Nagkakaroon ako ng pressure sa sarili ko na dapat panindigan ko na to. Tapos dumadating sa punto, kailangan ko maging successful. Panindigan ko na to. Pero actually, wala nang pressure sa pagiging successful. Once na ginawa mo yung sinasabi ko, yung pagiging successful, kusa na po yan darating. Manifestation na po yan ng mga ginawa mo. Result po yan ng mga ginawa mo. Pagko-content, pagbibigay ng values, dumami followers mo, hanggang sa mag-offer ka ng business, sasali po lahat yan. At pag dumami grupo mo, lumaki grupo mo, sigurado may resulta. Okay? Outcome na po yan. Yung mga result, nakabili ka ng sasakyan. Nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng 3 properties. Lahat po yan, manifestation na lang po yan ng mga actions ko. Yan po yung resulta na lamang, outcome ng mga tinuro ko sa inyo, na yun yung mga ginawa ko, offline tsaka online. Pag offline, within the area ka lang, huwag ka munang lumayo, magastos. Pag online, kailangan mo maging content creator. Paano magbigay ng value? Manood ka ng mga videos, then everyday mag-content ka. Kahit ilang segundo lang yan. Gayahin mo kung ano yung napanood mo, i-content mo. Eventually, magagawa mo na kung ano yung tinuturo mo. Nakuha niyo yung punto? So, yun lang siguro masishare ko sa inyo. Pero marami nang nakakarinig nito. Marami nang nakakarinig nito. Pero hindi pa rin nila ginagawa. Hirap na hirap sila sa implementation. Because ang thinking nila, ayoko, hindi ako magaling. Guys, kailan ka ba magsisimula? Pag magaling na ako. Hindi ka pwedeng maging magaling hanggat hindi ka nagsisimula. Kailangan mong magsimula para maging magaling. Wala akong nakita na nagsimulang magaling. Okay, simulan mo muna, then tuloy-tuloy mong gawin, consistent, hanggang sa maging magaling ka na. Nagsimula po ako maging content creator sa previous company. Nagbablog po ako sa bahay. Madaling araw, kasi maririnig ako. Yung bahay kasi namin, nakikitira lang ako eh. Yung kabilang dingding, ano na yon, kabilang, iba sa pamilya na yon. Kami sa isang kwartong maliit lang.
Ngayon, maririnig ako pag nag-content ako doon. Nakakahiya. Nahiya ako eh. Kasi parang baka mabash ako. Kasi yabang naman ito. Isang kahit isang tuka ka rin naman. Ayoko mabash. Kasi nagtuturo ako doon. Nagtry lang ako mag-vlog. Meron akong headset. Nakaganon sa bibig ko. Madaling araw. Patay nga mga ilaw eh. Pandemic that time. Nagsimula ako mag-training. Yung training ng NDO, inisa-isa ko yun. Tinyap-chap ko yun eh. Tinyap-chap ko. Nagte-train ako ngayon, attitude. Sumunod, A, B, attitude, belief, commitment, discouragement. Inisa-isa ko yun eh. Doon ako nagsimula. Tapos nag-open ako ng YouTube channel. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa dumami po mga followers ko. Tapos may mga nagjo-join na sa akin. Tapos lumaki po network ko. That time kumita po ako, nakabili ako ng sasakyan. Nakakuha ng hulugang bahay. Pero wala, naipasalo ko rin eh. Pero kahit pa paano nagkaroon ako ng sasakyan. Pero hindi pa rin ako successful. Masasabi kong nagte-training pa rin ako. Kumbaga stepping stone ko lang yun. Stepping stone. Marami akong pagkakamali doon. Hanggang sa humina yung company na yun. Tapos sumali ako sa iba't ibang mga company na akala ko legit. Yung pala fly by night platform pala. Nasayang lang yung oras ko. Pero sa awa ng Diyos, dumating si Live Good. Ito na. Sabi ko, ito yung company yung hinahanap ko. So, nung sumali ako kay Live Good, meron na akong konting experience at may followers na ako. Yung mga followers ko, before, yung iba doon, crossline ko eh. Pagdating ko kay Live Good, downline ko na sila. Ano mas marami? Downline, crossline. Mas marami crossline, di ba? Kaya yung mga crossline ko before, naging downline ko sila sa Live Good. Kaya lumaki yung network ko mabilis. Iba pa yung mga downline ko na sumali sa akin sa Live Good. Pero maraming hindi sumali sa akin dahil nga nasira yung pangalan ko dun sa Fly by Night platform. Kumbaga, lesson learned talaga yon. Na huwag ka sasali sa Fly by Night platforms. Content creator ka nga, ang galing-galing mo magturo. Tapos dadali mo yung mga followers mo sa mga Fly by Night platforms ng mga scam company. Nasisira pangalan mo. Nag-build ka ng pangalan tapos sinira mo lang. Ganun mangyayari sa'yo. O nangyari sa akin yan eh. Kaya nga sabi ko, wag nyo nang gawin. Wag nyo nang gayahin. Masyado lang, marami-rami lang yung followers ko. Kaya kahit maraming hindi sumali, may sumali pa rin. Pero kung ikaw, kukunti pa lang followers mo, tapos sinira mo pa pangalan mo, baka wala nang matira. Wala nang matira sa'yo. Imbis na maging successful ka, naudlot. Dahil nga, tumalon-talon ka sa mga fly-by-night platforms. So, kung ikaw magiging content creator ka, make sure na mag-iingat ka sa pangalan mo. Kasi pinaghirapan mo yung pangalan mo, pinaghirapan mo yan, maging content creator ka, nag-share ka ng mga values, tapos marami ka ng followers, tapos pangalagaan mo yung pangalan mo, huwag mong dadalhin yung mga tao na yan doon sa kapahamakan, sa mga company na scam, sa mga company na hindi tumatagal. Huwag mo silang dadalhin doon. Pumili ka ng maayos na company kasi sayang eh. Nag-build ka ng pangalan tapos winasak mo rin. Kaya ngayon, as a content creator, okay na yung pangalan mo, mag-ingat ka. Pumasok ka sa isang company na talagang long term, may sustainability yung marketing plan, okay ang CEO, okay ang background, integrity, yung reputation niya, kailangan aralin mo mabuti, ano yung background niya, ano na yung mga dati niyang company, para masabi mong okay ba tong CEO na to. Pag-aralan mo. Kasi hindi na usapang pera-pera lang. Kailangan dito yung sustainability. Kumita ka temporary, pero nawala yung company, di ba? Sayang. Ang damage po doon, yung pangalan mo damage. Pag na-damage yung pangalan mo, wala nang susunod sa'yo. Kumita ka ng konti, tapos nag-stop, tapos sa next company, wala nang susunod sa'yo, tapos ang karir mo. Babalik tayo doon sa una nating tinuro, na mag-build ka ng pangalan. As a content creator, mag-build ka ng pangalan. Shoutout kay Talbot Miller, may upline. So, build mo yung pangalan mo, build your name in social media industry, hanggang sa marami kang maging followers. Diyan ang kayamanan mo.
Hindi po yan overnight. Araw-araw mag-upload ka. Habang ginagawa mo yung online, ginagawa mo po yung offline. Iba ang market sa face-to-face presentation, iba ang market sa online presentation. Magkaiba yan. Dapat pinagsasama mo yan. Mas mabilis po yan. Pwede naman 100% online. Nasa sayo yun. Pero wag ka lang mag-100% sa offline. Kailangan meron ka pa rin online. Mas mabilis kasi ang online. Kasi sa online, no boundaries. Luzon, Visayas, Mindanao, o 200 countries, kaya mong maabot through online. Mas malaki market sa online eh. Okay? Stepping stone mo, pwede kang mag-start sa offline habang nagko-content. Para at least kumikita ka na habang nagbi-build ka pa lang ng pangalan sa online. Kumikita ka na ko. Paunti-unti, dyan sa offline. Kumikita ka na sa offline, then nabibuild yung pangalan mo sa online, tapos nagkakaroon ka ng followers, tapos may sumasali sa'yo pa isa-isa. Kasi nakikita nila na okay ka, maayos ka, nagtuturo ka. Feeling nila pag sumali sila sa'yo, magaguide mo sila ng maayos. Feeling nila pag sumali sila sa'yo, matutulungan mo sila. Pero kung wala kang content, tapos hindi ka pa nagpe face to face, tapos nagre-rely ka lang sa mga kakilala, yan ang pinakamalaking mali ng mga sumasali sa network marketing. Akala nila simple lang para yumaman. Hindi po simple. Para yumaman ka sa network marketing, gawin mo yung mga sinabi ko. Hindi ho to puro kakilala. Mas marami po rito ang hindi kakilala. Pansinin nyo yung mga sikat na TikToker, mga vlogger. Ang mga followers niyan, hindi naman niya kakilala eh. Pero kita mo, nag-o-offer sila ng mga merchandise, minsan nag-o-offer sila ng mga product nila. Side hustle nila yon. Maliban sa income nila sa YouTube o TikTok o Facebook, may income pa sila doon sa mga product nila na ino-offer. Kasi meron na silang followers na mga prospect buyers, mga prospect customers na yon. So ganun din po sa network marketing. Kailangan mo rin ng followers, kailangan mo rin mag-content, kailangan mo mag-branding, kailangan mo mag-build ng pangalan mo sa social media. Okay? I-review mo na lang itong mga sinabi ko para ma-recall sa'yo yung mga sinabi ko. Kasi yung iba, hindi agad maiintindihan. Sa unang pakinig, hindi mo maintindihan lahat. Kailangan ulit-ulitin mo. Ulitin mo tong video na to ng at least 5 to 10 times. Ulit-ulitin mo. Every time may naintindihan ka, i-apply mo kaagad. Every time may na pumasok sa ulo mo, i-apply mo kaagad. Hindi mo kailangan ipunin lahat yan bago i-apply. Hindi mo kailangan ipunin lahat yan tapos i-apply mo, yes, magaling na ako. Hindi. Unti-untiin mo lang yan. Gradual po yan, gradual. Pag natutunan ka ngayon, i-share mo. Isabuhay mo. Gawin mo. May natutunan ka bukas, i-share mo ulit. Every time may matututunan ka, i-apply mo agad. Tuloy-tuloy yun. Hindi mo namamalayan, pagaling ka na ng pagaling. Yung kapasidad mo tumataas. Walang overnight sa pagiging magaling. Sisimulan mo yan, magsisimula ka sa parang tanga. Kailangan tanggapin mo yun. Kailangan tanggapin mo muna maging tanga bago maging isang magaling. Maging tanga ka muna sa paningin nila. Nung nagsisimula ako mag-content, maraming basher. Dami, di ba? Ang pangat naman ng mic mo eh. Kasi nakaganon ako sa mic ko. Bulol-bulol pa. Ang daming bashers eh. Tapos yung mga sinasabi ko, minsan, halatang binabasa ko pa nga minsan. Maraming bashers yan. Pero, kung kaya mo namang gawing maayos, wag mo nang daanan yung sobrang pangit. Pwede mo namang pag-aralan muna bago may content. Mag-try ka na tapos ulitin mo pagka pangit. Ulit.
Pangit ang delivery, ulitin mo hanggang sa ma-perfect mo bago mo i-upload. Tapos gandahan mo yung upload. Ang upload mo kailangan ganito kalaki mukha mo. Yan, sa frame. Tapos lagyan mo ng mga caption na may mga kulay. Yung subtitle, lagyan mo dyan. Okay? Kaya lang naka-highlight. Okay? Meron akong video ng paano gumawa ng tamang video. Content video. Meron akong video no kasi umattend ako ng training. Isang magaling na content creator. Meron ako ni-record ko. Hindi ko lang masyadong ina-apply ngayon. Ang ina-apply ko lang ito, simple lang. Pa YouTube lang, pa vlog lang, Facebook, Reel. Exclusive lang naman sa LiveGood yung ginagawa ko. Pero meron akong inattend na training. Pwede ko i-share sa inyo yan. Kayo na bahala. Baka mas mapagaling nyo pa yung sarili nyo kaysa sa akin. Okay? So, hindi ko pa na-apply lahat yon. Hindi pala, konti pa lang yung mga na-apply ko. Konti pa lang. So, kailan ko lang naman yung natutunan. Ito lang. Na-share ko lang sa inyo. Okay? Isa sa mga nakikita kong magaling mag-content ngayon na ginagawa nila yung content. Yung leader ko na si Coach Novemberman, si Coach Jessa. Yan. Perfect yun, ginagawa nila. Ang ganda. Yun yung sinasabi ko. Natutunan din nila yan sa training natin kay Coach Mike Sultan. In-apply agad nila. Nagko-content sila. Tignan yung mga videos nila. May eye-catching talaga eh. Eye-catching talaga. Talaga mapapanood ka, mapapa-stay ka nila. Dagdagan mo lang ng konting yung 3 seconds na hook. Lagyan mo lang ng 3 seconds na hook. Yung sa 3 seconds na lang mahuhook mo sila, kunin mo yung part na nakaka-hook, lagay mo sa unahan 3 seconds. 3 to 5 seconds. Pag na-hook sila doon, mag-i-stay sila sa video, tatapusin nila. Dagdagan nyo lang. Ako hindi ko pa siya ginagawa, kailan ko lang kasi naintindihan yun eh. Kailan ko lang siya napanood. Kailangan lang ako, nagbayad po kasi ako doon eh. Nagbayad ako. One time training lang yun. Ilang oras yata yun? Mga 5 o 6 na oras. So, hindi ko pa siya lamang master. Sisimulan pa lang natin. Kasama kayo, simulan natin. I-share ko sa inyo yan. I-PM nyo lang ako para sa video na yan. Wala nang bayad. Okay, inatinan ko lang naman yun. Ako nagbayad doon, pero nirecord ko kasi. Okay? So, yun lang siguro guys. Sana makatulong sa ito. Sana makatulong sa'yo. Pag nagawa mo to, siguro baka kumita ka rin. Consistent gawin mong profession to. Gawin mong career. Kinakareer po ito Hindi po to side hustle lang, sideline. Meron bang sideline na kaya mong makabili ng ganito sa sasakyan, kaya mong makabili ng mga properties. Sa trabaho mo nga, kinareer mo, hindi ka nakabili ng sasakyan. Sa trabaho mo nga, kulang na lang magtumbling ka sa boss mo Hindi ka man nakabili ng bahay. Kinareer mo nga yan, sineryoso mo, kahit bumabagyo, kahit umuulan, kahit bumabaha, pumapasok ka, kahit masama pakiramdam mo, pumapasok ka, hindi ka nagpapalate, madaling araw pa lang, gising ka na. Seryosong trabaho po yan, pero walang pangarap dyan. Walang pangarap na naghihintay sa'yo, pero seryoso ka. Yung commitment mo, taas. Lalo na sa gantong negosyo, mas lalo mong bigyan ng commitment to. Mas lalo mong seryosohin to, mas lalo ka magbigay ng effort dito. Kasi ang naghihintay sa'yo dito, mga pangarap mo. Pati pangarap ng mga susunod na henerasyon mo. Mamanahin na yung mga nakuha mo. Yung mga na-acquire mo dito, mamanahin na yan. Ako yung mga na-acquire ko dito sa LiveGood, masayang-masaya ako at nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi yung anak ko may mamanahin na. Ano man mangyayari, may mamanahin na siya, hindi na siya maghihirap. Nakapagpundar na tayo ng mga passive income. Medyo okay naman. So meron tayong apartment na 6 doors, meron tayong isang condo, at meron pa tayong 3 house and lot na pinapaupahan din. Guys, lahat po yan katas ng LiveGood. Galing lang po yan doon sa mga tinuro ko sa inyo kanina. Doon lang po ako nagsimula. Dati lang po akong kakalat-kalat sa kalsada, nagtitinda ng french fries. Nung natutunan ko tong
network marketing, face-to-face, how to do face-to-face presentation, how to do online business marketing. Yan, pag content creation, vlog, Facebook, YouTube, Reels, yan ako nag-start. Before, may TikTok din ako eh. Ngayon, hindi ko na na-upload yung TikTok ko. Okay, so yun lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Sana maging successful tayong lahat. Kung gusto mo maging successful, sana makatulong sa iyo itong mga tinuro ko. Sana magawa mo. Okay, reviewin mo na lang, balik-balikan mo. Okay, thank you. Bye-bye.